Welcome once again sa ating Tagalog-English worship service dito sa Jubilee Evangelical Church. Kung ang iba po sa atin ay first time nyo po dito mag-attend, we want to say welcome. Pero karamihan sa atin ay matagal na tayo nag-a-attend dito sa Tagalog-English worship service. At kung napansin po ninyo siguro sa mga madalas na nakakapag-attend ng ating worship service, meron tayong paulit-ulit na ginagawa sa ating worship. At ito ay pinag-uusapan natin parate during worship ang tinatawag natin na gospel. Sa Tagalog, ang ebanghelyo. Ito ang good news of our salvation in Jesus Christ. Na meron tayong buhay na walang hanggan pag tayo ay nanampalataya kay Kristo. At siguro, sa dinaming beses na tayo ay nag-a-attend ng ating worship service, baka naisip nyo na sa inyong sarili, bakit kaya paulit-ulit na pinag-uusapan natin at tinatalakayan ang gospel? Wala na ba tayong ibang pwedeng pag-usapan? Bakit kailangan gospel parate yung tinututukan natin ng ating pangangaral tuwing ating Tagalog-English worship service at sa iba pa nating mga worship service? Bakit natin parating pinag-uusapan ang gospel? Ngayon, tinutuloy natin ang ating pag-aaral ng Book of Galatians at dumako na tayo sa verse 6 hanggang verse 9. At dito sa mga verses na ito, meron tayong matatagpuan na dalawang dahilan kung bakit tayo bilang isang simbahan, kailangan parati nating tinututukan ang ebanghelyo o gospel ni Jesus Christ. Basahin muna natin siya sa verse 6. Once again, mula sa English, ang sabi dito ni Apostle Paul, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sa Tagalog, ang sabi, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Itong portion ng letter na ito, itong epistle, usually pag binabasa natin yung mga epistles, yung ibang mga letter na sinulat ni Apostle Paul, whether it is to the Romans or to the Corinthians or to the Ephesians, usually pagkatapos niya sa kanyang greetings ni Apostle Paul, ano yung ginagawa niya? Nagpapasalamat siya sa Lord para sa mga recipients ng kanyang letter. So kunyari, yung letter niya para sa mga Romans, binibigyan niya ng praise ang Panginoon para sa mga mabubuting ginagawa ng Lord through the lives of the Roman saints, the Roman Christians. So nagbibigay siya ng mga positive statements about yung buhay ng mga Kristiyano sa Corinth or sa Rome, dun sa ibang mga letters na sinusulat ni Apostle Paul. At bakit kaya niya ito ginagawa? Of course, this is standard practice during their time. Kasi before siya magbibigay ng instruction or before siya magbibigay ng mga mensahe, ng tatawagin natin mga constructive criticism siguro, ng mga utos na kailangan nilang sundin, kailangan i-encourage niya muna sila. Bigyan niya muna sila ng mga positive statements about what they are doing, how they are doing well. Minsan ginagawa rin natin to. Kung meron tayong gustong i-correct na kapatid, na tulungan, na meron siyang maling ginawa, bago natin sasabihin yung mali, magbibigay muna tayo ng positive. Oy, napakaganda brother nung ginawa mo dito sa isang whether it's sa pag-awit o kaya sa isang artwork o kaya kung ano man. And then after mo sabihin yung positive, bibigay mo naman yung negative. Ganun rin sa mga letters ni Apostle Paul. Usually pagkatapos ng greeting, magbibigay siya ng positive na ginagawa ng simbahan na sinusulatan niya. Pero notice, ano yung sinulat dito ni Apostle Paul? Immediately after the greetings, na nasa verse 1 to 5, ano yung sinabi niya agad pagdating ng verse 6? Sabi niya, I am astonished. Sa Tagalog, mula sa Ang Biblia Translation, sabi niya, ako'y namamangha. And since, siyempre, at this part of yung letter, siyempre yung mga Galatians, sanay na sila na nagbabasa ng epistle. So siguro ina-expect nila, ay positive itong sasabihin ni Apostle Paul. Meron siyang sasabihin na positive. Namangha si Apostle Paul sa atin. Meron tayong ginawang malupit, kaya natuwa si Apostle Paul sa atin. Namangha siya sa ginawa natin. Pero saan namangha si Apostle Paul? Ang sabi niya, I am astonished that you are so quickly.
Sa Tagalog, ako'y namamangha na napakabilis. So siguro, kung nag-post tayo doon, siguro sasabihin ng mga Galatians, wow, na-amaze si Apostle Paul sa bilis natin. So para tayong mga atleta na tumatakbo sa karera, napakabilis natin. O kaya para tayo yung dun sa World Cup, yung mga soccer players, ang bibilis sila tumakbo. In the same way na nai-impress tayo sa mga atleta na mabibilis, malalakas, si Apostle Paul rin, na-impress sa atin, nagagalingan siya sa ating bilis. Pero saan daw mabilis yung mga Galatians? Anong sinabi ni Apostle Paul? Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. In short, ang kinamanghaan ni Apostle Paul is yung bilis ng mga disciples, ng mga Christians at Galatia, na talikuran yung tunay na gospel. Hindi positive ang binigay ni Apostle Paul. Lumihis siya dun sa standard practice ng pagsulat ng epistle at dumiretso siya agad dun sa kanyang criticism sa church. At ang tanong natin, bakit kaya? Bakit niya agad sinabi dito sa church at Galatia yung maling ginagawa nila? Ba't hindi siya nagsimula dun sa mga positive na ginagawa nila? One of the reasons kung bakit dumiretso agad si Apostle Paul sa maling ginagawa ng mga Galatia, dahil yung topic na pinag-uusapan niya ay sobrang importante. Ito ay napaka-importante na panghawakan natin yung tunay na gospel. At ang makikita natin throughout these verses ay makikita natin yung dahilan bakit kailangan panghawakan natin yung gospel. Bakit kailangan parati natin tinututukan yung ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Anong sinabi dito ni Apostle Paul? Sabi niya naman sa verse 7, in English, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. And then verse 7, which is really no gospel at all. Sa Tagalog, hindi sa may ibang ebanghelyo. Yun yung sinabi dito sa ang Biblia. Ano sinasabi dyan ni Apostle Paul? Iisa lang yung ebanghelyo. Iisa lang yung good news. Iisa lang yung mensahe na magliligtas sa atin. So kung meron kang narinig na ibang mensahe, na iba yung tinuturo dito sa katuruan ng ebanghelyo, ng gospel of Jesus Christ, hindi yun yung good news. Hindi yun yung magliligtas sa inyo. Hindi yun yung magbibigay ng kaligayahan, ng buhay sa inyong kaluluwa. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Wala nang ibang ebanghelyo. Yung tinuturo nila, maling katuruan yun. At kung maalala natin, ano ba yung context nitong Book of Galatians? Mas mauunawaan natin sa mga susunod na mga verses. Pero basically, nung si Apostle Paul ay sinimulan niya yung simbahan sa Galatia, pagkatapos niyang umalis, meron mga bagong teachers na dumating. At sila ay nagtuturo ng maling katuruan. Ang tawag sa kanila ng mga Bible scholars, no, mga Judaizers, yun yung term na binigay sa kanila. Sila ay nagtuturo na para maligtas ka, hindi enough na manampalataya kay Kristo. Kailangan, ang sinasabi, mamaya makikita natin sa mga susunod na mga verse, susunod na mga buwan na tayo tatalakayin natin Galatians, ang sinasabi ng mga Judaizers, you need to be circumcised. And you need to become a Jew. You need to follow all of the traditions, all of the ceremonies ng mga Jewish people para maligtas. Pero ano yung problema doon? Ang sinasabi nila, hindi sapat ang ginawa ni Kristo sa krus. Yung namatay si Kristo sa krus, hindi yun sapat para bigyan tayo ng kaligtasan. Kailangan sumunod tayo dito sa mga batas, dito sa mga ritual, dito sa mga ceremonies. And we need to change who we are. At yung mensahe ni Apostle Paul ay, ang kailangan lang natin para tayo maligtas ay manampalataya sa finished work na ginawa ni Christ. So sinasabi niya, walang ebanghelyo. Walang ibang ebanghelyo, tapos sabi niya dito sa verse 7, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Notice how he describes yung ginagawa ng mga Judaizers, itong mga false teachers na pumunta sa simbahan ng Galatians, ng Galatia. Ang
Ang sabi niya, ano yung ginagawa nila? Sila ay nanggugulo. At paano sila nanggugulo? Sa English, no? Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Jesus Christ. Yung confusion na dinadala nila, yung panggugulo na dinadala nila sa gospel, sa ebanghelyo, paano nila ginagawa? Ang sabi dito, maganda yung translation sa Tagalog, no? Sa English, ang sabi niya, trying to pervert the gospel. At yun sa Tagalog, mula sa ang Biblia na translation, ang sinabi, nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. So anong ibig sabihin dyan ni Apostle Paul? Ang sinasabi niya, yung ebanghelyo, yung gospel na tunay na nakakaligtas, ay dapat hindi baluktot. In the same way na pag meron kang isang rat poison, actually yung ingredients ng rat poison, 99% okay na pagkain. Pero may 1% na nakamamatay. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, konting baluktot lang, konting maling katuruan lang ay ginagamit ng kaaway at ginagamit itong mga false teachers para manalig tayo sa mga maling katuruan. Para mawala yung pananampalataya natin mula kay Kristo. Kahapon meron kaming sports fest dun sa UECG. At iba-iba yung sports na nilaro. Merong pickleball, merong basketball. At sumali kami dun sa basketball saka dun sa badminton. Napilitan ako ni Elder Chris na sumali sa badminton kasi wala kaming representative. And yung kakampi ko na mahusay talaga mag-badminton, unfortunately, nagkasakit siya. So, we had another player na hindi masyado magaling. So, talagang hindi kami masyado magaling. Sumali kami dito sa badminton tournament. Pero nakita ko na 4 yung mga kalahok, tapos may 3 trophy sila para sa first place, second place, saka third place. So, na-realize ko, ay kailangan lang natin tsumamba ng isang beses, pwede tayo magkaroon ng trophy. So nangyari, nag-round robin muna kami, nilabanan namin lahat ng kalahok. At natalo kami doon sa first 2 games. At yung kalaban namin sa last game, sila rin yung natalo doon sa first 2 games nila. So last place kami pareho, 3rd and 4th place. So it doesn't matter kung sino yung mananalo sa laban namin. So ang ginawa ko, kinausap ko yung kakampi ko. Sabi ko, hindi tayo magaling. Pero para manalo tayo, kailangan natin gumawa ng strategy. Dapat dito sa last game natin, since wala nang bearing to, wag nating gagalingan. Mag-relax lang tayo. So habang naglaro kami, no? Ganyan ako. Lalaro kami. Pero ano yung ginagawa ko? Ginagamit ko yung kanan na kamay ko. At sa mga may kilala sa akin, kaliwete ako, no? So akala ng mga kalaban namin, naglalaro ako with my right hand. Tapos yun, natalo kami, race to 35 points siya, natalo kami by 20 points, mga 35-15 yung score. So kamay-kamay kami, ngiti-ngiti kami. Tapos nangyari, tinawag na kami para dun sa fight for 3rd place. Kami yung 3rd saka 4th place. Kung sino man nanalo sa amin, yun yung mag-champion. So nangyari, nakaganyan ako. Tapos biglang nung magsisimula, biglang nilipat ko yung kamay ko. So kaliwa na, ito na yung totoo, sabi ko. Tapos yun, biglang natambakan namin sila nung unang part at umabot sa point na yung score namin ay 34 to 26. I think 26 yata yung score nun. So lamang kami, isang point na lang kasi race to 35 daw. Isang point na lang mananalo na kami. Pero since na gets na nila na mga hustler lang pala kami, niloloko lang pala namin sila, ginalingan na talaga nila. Tapos na nag-choke kami, ang dami namin mga mali. Tapos natalo rin kami in the end. Pero kami nung kakampi ko, we're so excited kasi muntikan na. Yung strategy namin, muntikan ng gumana. At in the same way na tayo, pag dehado tayo sa isang sport or sa isang bagay, sa isang competition, anong ginagamit natin? Gumagamit tayo ng strategy. In the same way, yung kaaway ng ating pananampalataya, yung demonyo, alam niya na dehado siya. Alam niya na maraming mga pagkakataon, tayong mga Kristiyano, pag talagang nanampalataya tayo kay Kristo, na pag si Kristo may hawak sa buhay natin, na dehado talaga siya. Anong ginagawa niya? Gumagamit siya ng iba-ibang strategy para mawala yung pananampalataya natin kay Kristo. Para sirain, to destroy our faith.
Yun ang ginagawa ng demonyo. At iba-iba yung strategy na ginagamit niya. Minsan, nilalagyan niya ng mga pagnanasa yung puso natin. Binibigyan niya sa atin yung desires, the lust of our heart, the lust of our flesh. Minsan, anong ginagamit ng demonyo para hindi tayo sumunod kay Kristo? Minsan, gumagamit siya ng takot. Tinatakot niya tayo. Mamamatay tayo pag ginawa natin yan. Mapapahiya tayo pag sumunod tayo kay Kristo. Iba-iba yung strategy na ginagamit ng demonyo. Pero alam niyo kung ano yung kadalasan, minsan pag talagang sobrang strong nung ating pananampalataya, minsan sobra yung loyalty natin at sobra yung commitment natin sa pagsunod sa kung anong nais ng Lord, minsan may isa pang ginagamit ang demonyo na strategy. Yung simbahan na pinupuntahan natin, yung fellowship na pinupuntahan natin, ang ginagawa ng demonyo, binabaluktot niya yung gospel, yung katuruan, yung teaching na nagtuturo sa atin ng tunay na kaligtasan, ginagawa ng demonyo, dinadagdagan niya. Sinasabi niya, hindi enough yung pagkamatay ni Kristo. Hindi enough yung ginawa ni Kristo. Kailangan gawin mo itong isang bagay pa. So this is the first reason bakit parati natin tinututukan ng gospel sa ating mga simbahan. Ang unang dahilan ay ang kaaway ay binabaluktot ang gospel. Binabaluktot ng kaaway ang gospel. And this is the first reason kaya kailangan bilang mga Kristiyano, parati tayong nakatutok. Dapat binabantayan natin. We are preserving the true gospel. We are protecting it. Kasi ito lang yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Noong 1978, mga 48 years ago, halos 50 years na, nangyari yung isang napakalungkot na kaganapan sa US. Merong isang maraming mga tao, almost 900 people na sumusunod dito sa isang pastor. Ang pangalan niya si Reverend Jim Jones. Meron pa siyang title, Reverend. Sobrang tinitingalaan siya ng mga tao. Pero ang problema ay mali yung katuruan na tinuturo niya sa kanila. At yung tinuro niya sa kanila, kung gusto niyo, mamaya siguro pwede niyo i-research online. Ang tawag dito yung Jonestown Massacre. Ang sinabi sa kanila ay, para maligtas daw sila, ang kailangan nilang gawin, inumin daw nila yung juice. Yung juice na may laman na cyanide. And on that day, noong 1978, 900 people na sumusunod kay Jim Jones, uminom ng cyanide at namatay. Alam niyo, marami sa atin dito sa simbahan, nakaka-bless, no? Every time na pupunta tayo dito, mag-gather tayo as a church. I see so many people who are so faithful to God. Na every week, nakikita ko kayo, nag-attend kayo ng church, nagbabasa kayo ng Bible, nagfe-fellowship kayo kasama ang simbahan. And sobrang, I thank God, and I appreciate yung faith na pinapakita nyo, yung commitment and yung loyalty nyo sa Lord sa pag-attend ng church. Pero what's sad is there's so many people sa mundo who also show the same loyalty and commitment katulad ninyo. Pero sadly, yung simbahan na pinupuntahan nila, ang tinuturo hindi yung totoong gospel. Yung maling gospel yung tinuturo sa kanila. Yung tinuturo sa kanila na mensahe ay hindi talaga nakakaligtas. Yung nangyari dun sa Jonestown Massacre, yung 900 people namatay dahil sumunod sila dito sa cult leader na ito, sa kulto na nagsabi sa kanila kailangan nila inumin yung nakamamatay na juice. Minsan inisip natin, sino pagbibintangan natin? Yung mga sumusunod na they're just exercising yung loyalty nila and yung commitment nila sa isang tao na hindi nila alam na mali pala yung tinuturo sa kanila? Para sa akin, I think we should take part of the blame bilang isang simbahan. Kasi we should be the ones who are pointing out yung error sa mga tinuturo nila. Dapat nilalabanan natin yung mga maling katuruan na dinadala, na nililigaw tayo, that are destroying our faith. And this is why, as a church, kailangan tutukan natin yung gospel. Kasi ang ginagawa ng demonyo, pag hindi niya kaya tayong takutin by creating fear in our hearts, destroying yung courage natin, pag hindi niya tayo kayang i-tempt with yung mga desires natin, yung mga lusts natin,
Pag nakita niya na sobrang commitment, sobrang loyal natin sa mga sinusunod natin na mga leader sa simbahan, ang ginagawa ng demonyo, binabaluktot niya yung gospel na tinuturo ng simbahan. This is why, as a church, kailangan parati natin tinututukan ng gospel. At meron pang isa pang dahilan. Meron din pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin tutukan ang gospel. Basahin naman natin yung verse 8. Ang sabi dito sa English, "But even if we," so this is the Apostle Paul speaking, no? The Apostle Paul speaking. "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned." Siguro may yung mga Galatians habang binabasa ito, there's a part of them. Merong mga ibang tao siguro iniisip nila, ano ba naman pinagkaiba ni Apostle Paul? Ano ba yung difference niya dito sa mga Judaizers na nagtuturo sa atin ng isa pang ebanghelyo? Itong mga Judaizers, parang ang galing nila magturo. Parang maganda yung mga tinuturo nila. It sounds nice. Diba? Parang ang exciting yung mga tinuturo nila. Bakit kailangan natin makinig kay Apostle Paul? Sino ba naman si Apostle Paul? At sino ba naman tong mga, na iba to si Apostle Paul kumpara dito sa mga ibang guro, ibang nagtuturo? And yung unang instinct ko, when I think about that, no, is, sasabihin ko siguro sa kanya kung nandun ako, ano ba kayo? Sino ba si Paul? Si Apostle Paul, siya yung pinili ni Kristo. He encountered the Lord Jesus Christ on the Damascus Road. He was chosen, gifted, and selected by God Himself, by Jesus Christ Himself. Siya yung pinili ng Lord para magdala ng mensahe. Makinig kayo sa Kanya. Yun yung initial na iisipin ko. And later on sa mga susunod na verse, the Apostle Paul will do something like that. No? Pag-uusapan niya yung kanyang mga credentials. Pero that's for a later sermon, no? Sa mga susunod na kabanata nitong Book of Galatians na ito. Pero notice ano yung una niyang sinabi. How does he defend yung message na kanyang pinoproclaim? Na kailangan pang hawakan itong tunay na ebanghelyo ni Jesucristo. Ang sinabi niya sa verse 8, "But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned." Sa Tagalog, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. So ang sinasabi ni Apostle Paul, ang authority ng gospel that I proclaim to you, na pinipreach ko sa inyo, hindi nanggagaling sa akin. Kasi sinasabi niya, kung ako bilang apostle na pinili ng Lord, na tinawag ni Jesucristo na magbahagi ng gospel sa inyo, pag tinalikuran ko itong gospel na ito, ano daw mangyayari sa kanya? Ano sinabi ni Apostle Paul? Kahit kami, subalit kahit kami ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, hayaan siyang sumpain. So handa si Apostle Paul na siya mismo, kung tinalikuran niya yung gospel na tinuturo niya, siya mismo handa siya na sinasabi niya na dapat sumpain na rin siya. At hindi lang yung sarili niya, sabi pa nga niya, hindi lang kami. Kahit isang anghel mula sa langit ay magturo ng maling katuruan na nagdadala ng mga tao hindi sa buhay pero sa destruction, sa kamatayan. Kung yun yung tinuturo niya, hayaan siyang sumpain. Anong ibig sabihin nito? What is this communicating sa atin? It means na para kay Apostle Paul, ang pundasyon ng simbahan ay hindi yung mga tao. Hindi yung mga leaders ng simbahan ang tunay na pundasyon ng simbahan. Hindi yung institution ang pundasyon ng simbahan. Bakit? Alam natin to. Lalo na tayong mga Pilipino, alam natin na yung mga institutions natin madaling nagiging corrupt dahil makasalanan yung mga tao. Yung mga leaders na nasa institutions natin, makasalanan sila, so it's not surprising pag sila ay naging corrupt. If they are corrupted, if they become destructive, self-destructive. Pero ang tunay na pundasyon ng simbahan,
Hindi ang mga leaders. Yes, God is the one who selects leaders and appoints leaders. And sinasabi rin ng Lord na kailangan maging respectful tayo sa magulang natin, sa mga leaders natin sa gobyerno, sa mga leaders natin sa simbahan. Pero kung yung mga leaders natin at yung institution natin mismo ay tinalikuran yung gospel, yung tunay na gospel na nakakaligtas, hindi dapat natin nilalagay yung pananampalataya natin sa kanila. Dahil hindi sila yung nagliligtas sa atin. Sino ang nagliligtas sa atin? Ang ating hari na si Jesucristo. At yung kanyang ginamit para sa ating kaligtasan is the gospel, yung ebanghelyo. At siguro, nakakagulat to, no, nung narinig to ng mga church at Galatia. Grabe sinasabi ni Apostle Paul na kahit siya maging mali yung katuruan niya, handa siya na sumpain ng Lord. Seryoso ba talaga si Paul? Is he really serious about what he's saying? Is he not gonna defend yung authority niya, yung authority, yung God-given authority, yung binigay sa kanya ni Kristo na authority? Hindi ba niya i-defend yun? At para sigurado na maintindihan talaga nung mga disciples, nung mga Christians at Galatia, kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul, inulit niya sa verse 9. At pag nakita natin ito sa Bible, every time na merong repetition, it means emphasis. Binibigyan ng diin. Kasi sobrang importante nung kanyang sinasabi. Sabi niya sa verse 9, basahin ko muna sa English, sabi dito, "As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned." Sa Tagalog, gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. The Apostle Paul is declaring dito sa mga verse na ito na ang tunay na pundasyon ng simbahan ay hindi yung mga leaders, not even the apostles na pinili ng Lord ni Jesucristo na mamuno sa simbahan, hindi sila yung pinakapundasyon ng simbahan. Ang pinakapundasyon ng simbahan ay ang ebanghelyo, ang gospel of Jesus Christ. Na kung yung mga leaders, yung mga authorities, yung institution ay tinalikuran na yung gospel, meron tayong responsibility bilang isang simbahan na ibalik sa tama. And when Paul was declaring this sa kanyang mga audience dun sa simbahan, I think it's also his way of keeping himself accountable. Kasi kaming mga pastor sa simbahan, kaming mga leaders, mga tao lang rin kami. Nagkakasala rin kami. Nadi-discourage rin kami. Minsan, kulang rin yung pananampalataya namin. And part of the reason kaya namin sinishare sa inyo ang ebanghelyo para inyong maunawaan at hawakan yung ebanghelyo, yung gospel ni Jesus Christ, so that you yourself can also preach the same message to us. Kasi kami rin, kailangan rin namin marinig ang gospel. Yes, paulit-ulit tayo sa gospel because it is so important. Dahil kailangan nating lahat ang gospel. Kailangan din yung gospel at kailangan din namin. We all need the gospel. So ito ang dalawang dahilan na makikita natin mula sa Galatians chapter 1, verse 6 to 9, kung bakit kailangan natin tinututukan yung ebanghelyo ni Kristo. The gospel of our salvation in Jesus Christ. Number 1, ang strategy ng kaaway ay baluktutin ang gospel. Binabaluktot ng kaaway ang gospel. That's why we need to focus on the gospel. We need to protect the truth of the gospel. At ang pangalawang dahilan, the gospel is the foundation of the church. Ang tunay na gospel ang totoong pundasyon ng simbahan. And as we close, maganda na we remind ourselves of the truth of the gospel. Ano nga ba ang gospel? Ang magandang balita na tinuturo ng Biblia is that God created everything. Nilikha niya ang lahat, nilikha niya tayong lahat. Pero tayong mga tao ay nagkasala.
we have sinned against God, we have rebelled against Him. At dahil sa kasalanan natin, hindi natin malinis yung ating sarili. Hindi natin mabigyan yung sarili natin ng karapatan para lumapit sa presensya ng Panginoon. So anong ginawa ng Lord? Anong ginawa ni God? Gumawa siya ng paraan para tayo ay maligtas. At pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para magkatawang tao. So that He can live the life that we could not live. He can live the perfect, righteous, sinless life na hindi natin magawa dahil sa ating kasalanan. At nung siya'y nabuhay ng sinless, anong ibig sabihin nun? It means that He doesn't deserve to die. Kasi ang sinabi sa Bible, if you sin, pag tayo ay nag-rebel against God, you will surely die. Pero at the end of His life, ni Jesus Christ, anong nangyari? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At habang siya ay nasa krus, siguro iisipin natin, what does that mean? Does that mean na makasalanan si Jesus Christ kasi the wages of sin is death? Does that mean na may kasalanan si Jesus Christ? No, that's not what it means. It means na habang siya ay nasa krus, yung kasalanan na kanyang buhat-buhat ay hindi yung kanyang sariling kasalanan. But it is our sin. It is the sin, kasalanan ito ng lahat ng mga tao na mananampalataya sa Kanya. Every one of us who will place our faith in Jesus Christ, who have placed our faith in Jesus Christ, yung kasalanan natin napunta sa Kanya sa krus at binayaran niya yung bayad na dapat para sa ating kasalanan. Because the Bible says that when we believe in Christ, our faith unites us with Christ. We become one with Jesus Christ. And since we are one with Jesus Christ, our sin is placed on Him and He pays for our sin. And His righteousness, yung kanyang kabutihan, His worthiness, His goodness, that makes Him worthy to stand in the presence of God, He graciously gives to us when we trust in Him. We don't save ourselves. Hindi natin nililigtas yung sarili natin through our own good deeds. Kung niligtas natin yung sarili natin through our own good deeds, walang point yung cross. But Jesus Christ died on the cross to pay for our sins, to give us a righteousness that we do not deserve. So kung tayo nanampalataya kay Kristo, we receive life, we receive forgiveness. At in the same way that Jesus Christ rose from the grave on the third day, on Easter Sunday, nabuhay siya muli. If we trust in Him, we also receive the gift of eternal life. Meron tayong pag-asa na panghabang buhay. So as we close, let's remember to focus on this gospel and to remember na ito ang ating kaligtasan at ito ang mensahe na ating pinangahawakan bilang isang simbahan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan. We confess, Lord, na tuwing Sunday, may mga pagkakataon na hindi namin naaalala parati ang mga mabuting gawa na ginawa niyo para sa amin. And we confess, Lord, na marami kaming mga kasalanan rin na nagagawa sa linggo. But Lord, we thank you that in Christ we receive forgiveness. And we thank you, Lord, that Jesus Christ, you have sent the Holy Spirit for us as our advocate para kami ay tulungan, para itutok ang aming puso't isipan sa ebanghelyo na nakakaligtas sa amin at nagbabago sa amin mula sa aming loob hanggang sa panlabas. So Lord, tulungan niyo kami na itaas ang inyong pangalan sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Lord, na talikuran ng kasalanan para mabigyan karangalan ng inyong pangalan sa kaligtasan na binigay niyo sa amin, which we have received graciously bilang biyaya at regalo na hindi kami karapat-dapat na matanggap, Lord. And help us, Lord, na to proclaim this gospel to the ends of the earth.